Slow down, school zone. Okay po. So, kamusta kayo mga friends ko malulupet? Sana'y nasa mabuting kalagayan kayo ngayong mga oras na ito. Nakakatuwa isipin na parang halos karamihan ng nanonood sa mga content ko mga bata. May mga nakafollow sa akin talaga mga bata. Yung mga bata sa amin nanonood lagi sa mga vlog ko. Gusto ko lang tawag doon i-bring up yung disiplina. Kasi 'di ba gano'n naman talaga mga bata yung mga natin, yung karamihan ng mga audience natin kasi ang mga bata kasi sila curious sila, babago sila, nag-e-explore sa mundo. Gusto nilang malaman kung ano yung maganda, yung masayang gawin, ganyan, 'di ba? So, at saka babago sila nangangarap. Gaya ng ganito, kunyari may motor kang maganda, papangarapin din nila. Siyempre susundan nila yung mga bawat ginagawa natin sa buhay, yung mga bawat hakbang natin na gagawin. Titingnan nila yan kung anong ginagawa natin, kung paano tayo nagna-navigate sa mundo, kasi tayo yung may experience, 'di ba? Ang ganito, slow down, school zone ulit. Slow down tayo. Yun, mai-bring up ko lang mga friends. Parang kailan kaya babalik yung disiplina natin, May alam ko naman na may mga tao pa rin namang disiplinado hanggang ngayon. Pero parang sa sobrang democratic ng bansa natin, yung disiplina ng mga tao is nauubos na. Dito pa nga lang sa kalsada, 'di ba? Aminado rin naman ako na minsan wala din akong disiplina. Pagdating sa kalsada, speed limit minsan hindi ko rin naman nasusunod, yung mga batas na slow down, ganyan, yung mga parang mga signages na slow down kapag may pedestrian, minsan hindi rin naman natin nasusunod yun, di ba? Kailan kaya tayo babalik dun sa disiplinado tayo sa mga ganyang aspeto ng pagmamaneho, di ba? Yun nga lang, simpleng traffic light hindi natin masunod di ba? Pero ako, as much as possible, kahit walang nakakakita, sumusunod ako kasi ewan ko, parang yun yung sinasabi ng aking puso, na kahit hindi tayo nakikita ng mga tao, hindi tayo nakikita ng mga nagpapatupad ng batas, kailangan pa rin nating sumunod. Integrity yung tawag doon. Tama ba? Integrity nga ba yun? Hanip na yan, bigla napaisip Eto, slow down ulit. Lagi ko nakikita yung sniper na yun. Buo pa kaya yung makina nun? Pag nagkapera ako, bibiling ko yun, bubuuin ko yun. Lagi ko nakikita yun pag dumadaan dito Grabe yun, hanip na yan. Gaya nun, yung mga ganung bagay, simple lang. Tapos maka-aksidente ka. Minsan yun na rin naman ang dahilan kung bakit tayo napapagalitan, na huhuli, na aksidente. Nakawala natin ng disiplina, di ba? Ang pagiging wala naman disiplina, form of corruption din naman yan Nakokorrupt yung utak mo yung hindi mo pagsunod sa batas na mga ganyan, mga simpleng batas, di ba? Form of corruption din naman yan. Hindi nga lang ganun ka-blunt. Grabe mga terminologies natin parang lumalalim na. Yun, ganun lang. Parang tayo rin naman yung magtuturo sa mga future generation ng disiplina Kaya yung mga ganyan, yung mga simpleng bagay na kailangan nating sundin sa pagmamaneho, ipakita natin sa mga bata na ganun dapat yung ginagawa natin. Hindi yung puro lang tayo. Puro anong tawag doon? Yung self-satisfaction lang. Oo, masaya gawin yung mga bagay na hindi maganda, 'di ba? Kadalasan naman ganoon Pag hindi ka nahihirapan, masarap gawin. Pag hindi ka napapagalitan, masarap gawin, 'di ba? Doon nag-uumpisa yung corruption sa kawalan ng disiplina. Tapos tayo, galit na galit tayo sa mga corrupt na 'di ba? Kasi ninakawan tayo ng
malaking halaga. Yung mga times talaga na mas kailangan nating pairalin yung disiplina. Ako naman, kahit sabihin natin na na kamote rin naman ako, syempre kapag kailangan nating sundin, sumunod tayo, di ba? Yun lang naman ang sinasabi ko. So kahit paulit-ulit ako dito, wala, ipaglalaban ko talaga yan. Disiplina ang kailangan natin, mga friends, pati sa mga future generation natin. Huwag natin silang ipapuntahin dun sa landas na ano. Oo, madaling kumita ng pera kapag madaling kumita ng pera pag mga ganyan yung ano mo, no, yung wala kang pakialam sa paligid mo, wala kang pakialam sa kapwa mo, wala kang pakialam sa mga susunod na henerasyon, basta ginagawa mo yung gusto mo. Madali talagang kumita sa ganyang paraan. Sa mga nasasakupan mo, sa mga followers mo, sa mga nakasubaybay sa'yo, sa mga sumusunod sa yapak mo. Hindi mo gagawin yung mga bagay na parang ikakapahamak din nila, di ba? Kasi oo, magaling ka, ganyan, magaling ka magmaneho, magaling ka dito sa ganito, magaling ka sa ganyan. Paano naman yung mga sumusunod na yun sa'yo na gusto kang idol ka, di ba? Kunyari idol ka, tapos ganyan rin yan, gagayahin niya nila, tapos ang ending sila ma-aksidente, di ba? Mapapahamak sila sa mga ginagawa mo na ginagaya nila, ina-idolize nila, di ba? Eh syempre magaling ka, paano naman yung nag-idolize sa'yo na hindi magaling, di ba? Yun, yung mga ganung bagay ba? Kasi parang pamilya lang din naman yan eh. Kung sino yung nakasanayan mong nakikita, kung ano yung nakasanayan nakikita ng mga bata na ginagawa mo, yun din ang gagawin nila. Kasi yun yung dun sila na practice, dun sila na train eh. Kaya yun, parang kung nilulook up tayo ng mga bata, gumawa tayo ng maayos, yung hindi sila mapapahamak, 'di ba? Yun ang isa sa ano pa, parang isa sa mga definition ko rin ng success, mga ganun. Yung mga nagiging sumusunod sa'yo, mga sumusunod sa'yo, yung mga humahanga sa'yo, is nagiging disiplinado rin. Parang ganun, yung meron silang sinusunod na paniniwala, parang ganun, na hindi mo paniniwala nila mismo na kapag mabuti ka, kapag disiplinado ka, mas payapa ang buhay mo, parang ganun. Wala kang problema, wala kang masyado iniisip, kukunti yung kaaway mo, most probably wala kang kaaway, di ba? Yung mga ganun. So ako naman, di rin naman ako ganun kabait na tao eh. Pero siguro nadisiplina lang talaga ng maayos, na kahit ginagawa ko yung mga hilig ko, ginagawa ko yung mga gusto ko sa buhay, pero andun pa rin ako sa point na dapat hindi ako lumalagpas sa mga boundaries, sa mga barriers, ganun. Maging ehemplo tayo ng mga bata para sa next generation. Huwag nating silang ilagay sa mga bagay na magiging kapahamakan nila pagdating ng panahon. Dapat tamang ano lang tayo, yung tamang inspiration talaga tayo sa lahat ng kanilang bagay na gagawin. Ganun yung nakikita ko eh. Ewan ko kung nakikita nyo rin yun, pero yun, shoutout nga pala sa mga followers ko, sa mga batang sumusubaybay sa akin. Huwag kayong mag-alala, nasa tamang channel kayo. Pagdating ng panahon, makakabawi rin ako sa inyo. Yun, pagdating ng panahon, makakabili rin kayo ng mga bagay na gusto nyo. Pagdating ng panahon, matutupad nyo rin lahat ng mga pangarap nyo. Bata rin naman ako dati na nangangarap lamang, pero ngayon eto, may mga ganitong bagay ako. Meron akong mapagmahal na wife to be, di ba? Tsaka meron akong mapagmahal din ng mga magulang at pamilya. Meron akong mga kaibigan na mabubuti, di ba? Yun lang naman mga friends, at sabay-sabay tayong aangat dito. Samahan nyo ako sa aking journey at sasamahan ko rin kayo sa journey nyo. So yun lang mga friends, maraming salamat sa pagsubaybay dito sa channel ko,
sa Facebook page ko at dito sa mga iba pang social media platforms ko, mga page kanyan. So yun, simpleng vlog lang, simpleng sentiment lang, at sana makatulong din sa iba na maging ehemplo tayo ng mabuti at disiplinadong kabataan. So yun mga friends, maraming salamat. At syempre may konti pa rin akong paalala na palaging maghinay-hinay kasi may naghihintay sa ating bahay. In English, don't drink and drive. Peace, yeah.